Hello! Ayan, syempre magandang araw po sa ating lahat, no? Kamusta kayo? Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, how are you today? Welcome back na naman sa ating Munting Tinig channel. Kung bago kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng mga ganitong klaseng video. And syempre, no, huwag kalimutan mag-join sa ating Munting Tinig community kung gusto ninyo. And by the way, nagda-live stream din po ako, no? Sabi ko nga, don't forget to hit the notification bell para man-notify kayo sa ating activity dito sa ating channel. Ngayon, mga kamunting tinig, natatawa ako kasi I do not know yung iba na mga supporter ni Rodrigo Roa Duterte na kapag abroad na, mukha namang may mga pinag-aralan, mukha namang mga decente tingnan, katulad ng lalaki na yan, di ba? Pero kapag magsimula ng magsalita sa kanilang mga social media accounts, medyo parang masasabi mong nakatira sila sa parallel world. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi. Nakakatuwa kasi nga, sila mismo yung nagpapahamak sa mga sarili nila sa pamamagitan ng mga impresyon na gagawin ng mga tao na mga nakakapanood sa kanila. And then, they projected that they are takot or nababalisa or scared sila sa kung ano mangyari sa buhay nila kahit alam naman nila na hindi sila relevant. Yung bigla lang sumulpot, pagkatapos, ganun na yung mga sinasabi nila. Ngayon, ang target ng tao na to, mga kamunting tinig, si First Lady Liza Araneta Marcos. Di ba natatandaan ninyo na ipinapakalat ng tao na to na si First Lady Liza na hold lagi. Kung baga, at nakulong pa sa Amerika. Yun ang ipinapakalat ng lalaki na ito. Nakulong pa sa Amerika. May mga binanggit ang tao na to na nakakatawa talaga. Si First Lady Liza Araneta Marcos daw, kaya nga nandito daw po sa Pilipinas kasi 5 days lang daw po ang ibinigay sa kanya dahil siya po ay naka-interim release. Yung interim release, narinig natin yan sa kay Harry Roque, right? Narinig natin yan kay Harry Roque dahil siya po yung nagyabang na mag-file sila ng interim release, petition for interim release kay Rodrigo Roa Duterte na makabalik dito sa Pilipinas. Ang dami nilang sinabi about it. Si First Lady Liza ngayon, naka-interim release daw. Pakinggan po ninyo itong mensahe ng tao na to, Ginoo ko Lord Santissima Trinidad. Matatawa ka na hindi mo maintindihan kung ano yung pakiramdam mo. Parang siya man ata tong bangag at saka may saltik at parang may sayad. Noo, parang makikita mo naman o saka maririnig mo. Pakinggan po ninyo mga kamunting tinig, ha? Hindi na ako magsalita. I-play ko muna tong 2:39 or 2 minutes and 49 seconds na video na ang First Lady daw po, First Lady Liza Araneta Marcos, naka-interim release. So, ibig sabihin, pinapalabas ng lalaki na to na nakulong talaga. Nakulong si First Lady Liza, pinalabas dahil di umano sa interim release. Ewan ko lang sa inyo, mga Duterte Rehad supporters dyan, pakinggan nyo to kung bahala kayo, ito. Pakinggan po ninyo yan. Niingon siya nga, well, I was about to get to that information. That lady is on a temporary interim release. Temporary interim release na siya, guys. Diyos ko. Temporary na siya naa sa Pilipinas. Kulong. But I still don't believe because sa pagtanong ako sa mga person, mura mamahilip, hindi ako tanan. But this person told me,
a very reliable source of information told me that Lisa Canas is on an interim release, interim temporary release. Muna. So, ang pangutana ani ron, no? Who were these people who came into their office? Grabe no, magtahi-tahi ng kwento. Who are these people? Kinsa ka ni sila? Do may kulang man. Sumoto, nihangyo intention ako, di ko masasaw, babae ba niyo, lalaki ng kining tokan ng ako kastorya, kaya it's going to be a dead giveaway. Again, it's going to be a dead giveaway yung musulti ko kung babae ba ng lalaki. So, muna yung mga panghitabo, guys, lately, only recently, and dapat ka mabalaka, because if they are able, I don't know, I'm not going to make any conclusions or anything, because I'm just relaying the information that this very reliable source of information has been telling me. Dapat ba ta mabalaka? Dapat ba ta kung may mga pangutana na dapat katong ipangutana aming nga kinsa man is mga tawanan ni ato dito that had superseded their authority. Who? Makibong ba? Makibong. Anyways, I really don't know what's going to happen to me now. I really don't know what's going to happen. After this video, I'll probably lay low for a little bit because it's getting scary, guys. It's getting too scary for me. And di ko gusto nga tingnan mo. Di ko gusto nga maglakaw gani nga magsigit ang pangyangi. So Santissima Trinidad. It's really scary. I don't know what I have gotten myself into, but Kinig kayo, DDS. Idol nyo yan, di ba? God save the Philippines. Oh, di ba? So, yan yung, yan yung sinasabi ko. Sa kakapanood nila sa mga walang kwenta mga vlogger, ayun, naging vlogger na sila. Pagkatapos, nakalabas daw si First Lady Lisa Araneta Marcos dahil po sa may nag-intervene daw. Nag-supersede daw ng authority. Tapos, kinopya niya yung statement ni Harry Roque na interim release. So, hindi ba siya nakakaintindi kung ano ibig sabihin ng interim release? Ano yan, pang International Criminal Court lang? Yung interim release, hindi yan ginagamit sa ordinaryong korte. Ang interim release ay ginagamit po yan sa International Criminal Court. Kung hindi ba naman mga tanga at mga abnormal, si First Lady ang inaatake nila, kahit alam naman nila na wala silang reason o dahilan para atakihin ang First Lady. Interim release, nakabiyahe ng Roma. Naka-interim release ang first couple, nakabiyahe papunta ng Roma. Naka-interim release ang First Lady, nakapunta ng Roma para dumalo sa libing ng Santo Papa. Pero ang mga ganitong klaseng mga vlog, ang ganitong klaseng mga black propaganda, itong ganitong klaseng kagaguhan ng mga supporter ni Rodrigo Roa Duterte, kahit ano na lang sasabihin nila. Di ba nakakabwisit? Di ba ito, Duterte Dahil supporters, hindi kami ang ginagago ng mga ganitong klaseng vlogger. Kayo po, mga DDS, dahil unang-una, pinapaniwala kayo na si First Lady Lisa Araneta Marcos naka-interim release. 5 days lang daw. Kaya nga nakadalo pa sa, may nag-comment pa dyan na nakadalo pa sa burol ng ating one and only superstar, Nora Honor. Tapos yung iba, nakita na nga nila yung video, wala daw po talaga si First Lady Lisa Araneta Marcos doon sa libing ng ating Pope Francis. Peke daw talaga yun. Pero nung nakita nila yung video, ayun, lalo nilang pinanindigan.
Kasi hindi nila kayang tanggapin na nagkamali sila sa kanilang mga analysis at mga kanilang mga vlog. Kaya mga kamunting tinig, itong katulad nito na mga vlogger na ito, kasi vlogger to eh. Ha? Nakabase ito sa abroad at ito po ay isa sa mga talagang matapang na nagsabing nakakulong daw po talaga ang First Lady sa Amerika. Dahil po sa issue nung namatay na official ng Rostans o tagapagmana. At dahil po yan, sa pakininiwala nila, sa mga peke din ng mga vloggers na iniidolo nila, kaya ayon sila naging vlogger na rin. Asa ka nakakita na ang First Lady nakakulong, nakalabas, para lang maka-attend sa kung anong events dito sa Pilipinas, 5 days lang, dahil may nakiusap daw po sa authority, supersede the authority. So mga Duterte Dihad supporters, kahit nakapag-aral kayo, paniwalaan nyo pa rin ito. Actually, maraming naniniwala po dito. Naka-interim release tapos as if pa kuno na maglaylo muna siya sa pagbablog niya dahil delikado daw po ang buhay niya. Ayaw niya daw na maglakad na nagalingi-lingi or lumilingon-lingon. Abay, ginawa pang katakatakutan ang pamahalaan. Samantalang, ang poon niya na sinasamba, ang Santo Rodrigo niya at saka Santa Sara niya, ayun no, puro mga kung ano na lang na mga gurguran ang mga pinagsasabi kung si Maharlika pa. Epekto po yan ng kaka-idolo niya kay Claire Eden Contreras, kaka-idolo na kay Glenn Chong, kaka-idolo niya kay Harry Roque, at kaka-idolo niya sa mga Duterte. Yan ang epekto. Kumbaga naghahalusinate. Interim, narinig lang kay Roque yung interim release, ginamit na kay First Lady Lisa. Kaya nga ayaw nila maniwala na si First Lady Lisa ay isa sa mga gumagalaw para i-prepare ang venue sa Cebu ng ASEAN 2026. Peke daw lagi yun. Hindi daw po totoo, edited daw po yun, pinagdugtong-dugtong lang yun. Here comes dumalo ang first couple sa burol ni Miss Nora Honor. Peke pa rin yun dahil nauna si Matet. Peke pa rin daw talaga yun. Hindi sila naniniwala. Ewan ko lang sa inyo, mga Duterte Dihad supporters. Dahil po dyan sa sinasabi. Kaya pakinggan nyo ulit ito, mga kamunting tinig. Gusto ko i-emphasize tong katangahan at kabubuhan na mga naniniwala po dito. Kayo pong bahala maghusga. Ha? Niingon siya nga, well, Nan. I was about to get to that information. Kasi may information daw talaga siya. Parang akala mo talaga sigurado talaga yung lalaki na ito ba? Oh. That lady is on a temporary interim release. That lady is in temporary interim release daw. At saka ang tawag niya Lisa Tanas, kundi ba naman abnormal. Tingnan nyo, oh, kakatawag sa Pangulo na bangag, ang mga Duterte supporter ngayon parang nagiging addict. Temporary interim release na siya, guys. Temporary na siya sa Pilipinas. Kuno. But I still don't believe because sa pagtanaw na ko sa mga post yung isipin na, but still don't believe ko na hindi daw siya naniniwala. Pero, tinutuloy pa rin niya. But this person told me, a very reliable source of information, told me that Lisa Tanas is on an interim release. Interim temporary release. Interim temporary release daw. So hanggang dyan lang ha. Si First Lady daw po, na tinawag niyang Lisa Tanas, ay naka-temporary interim release daw po 5 days sa Pilipinas. Kaya nakauwi. Kasi may nag-supersede daw ng authority. Amerika, mapakausapan mo? Ano, nakakulong yung tao sa Amerika tapos bigla lang i-negotiate mo? Then ipababalik mo dito? Ginawa pa niyang masama na masama ang justice system sa Amerika? Buang na klaseng tao. Sige na, bahala na kayo
ano dyan, mag-isip-isip. Na mga DDS hindi kami ang niloloko niyan, kundi kayo po. Again, uulitin ko, mga Duterte de Hard supporters, hindi po kami ang niloloko ng tao na yan. Kundi kayo po, kaya kawawa kayo. Kasi mga uplok at mga mango kayo. Madali kayo mamanipulate ng mga vloggeran dyan sa social media. So pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Pilipino. Maraming salamat po. Don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga live po natin and uploaded videos. And please, don't forget to share, like, and subscribe. Mabuhay po tayong lahat. Again, mabuhay po tayong mga ordinaryong Pilipino o ordinaryong Pilipino, mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.